Ngayong umaga pong ito, ang ating devotion ay bibigyan natin ng pamagat na The Good and Acceptable in the Sight of God. At basahin po natin ang 1 Timothy chapter 2 verse 1. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. Tayo po ay manalangin, Panginoon, ng mga pangyarihan sa lahat. Purihin po ang iyong pangalan at kami po ay magkakaroon ng 7PD. And I pray, Panginoon, na pagpalain niyo po ang makikinig at i-bless niyo po, O Diyos, palakasin. Sana po ang command na ito sa iyong pagkilos, sa pagpapaunawa ng banal na Espiritu ay magpalago ng mga mananampalataya. Ito aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. Sa umaga pong ito, bibigyan natin muli ng pamagat ang ating devotion na The Good and Acceptable in the Sight of God. Ang Bible po ay naglalaman ng mga good and acceptable things na binigay ng Panginoon sa atin. At naglalaman din po ito ng mga good and acceptable things na pagdating sa mata ng Panginoon, ikinakatuwa niya. Sa umaga pong ito, merong tatlong bagay sa 1 Timothy chapter 2 na makikita tayo na very timely, mga bagay na magtuturo sa atin na kung ano ba ang kalooban ng Panginoon na dapat pinapractice natin sa tulong ng Diyos. Una, expressing our requests to God. Ang sabi ng Bible sa verse 1, I exhort therefore that first of all, supplication. Pag pinag-usapan po natin ang supplication, this is our requests. Wala naman po sigurong mananampalataya ang walang request sa Diyos sa oras na ito. Lahat po tayo ay may request, lahat tayo ay may pangangailangan. And one thing that God is telling us from that very verse, humingi tayo sa Kanya. If there's a need, if there's a concern, why not let us just tell every request to God? Kasi maliwanag po ang sabi ng Panginoon, supplication. Pangalawa, makikita po natin dito yung expressing our worship to God. Kung if we're going to dig in with the word prayer, isang bagay po ang ipinapakita ng Word of God, that is worship. That is our communion. That is our praise giving to God. God deserves our worship and God deserves all of our worship. Dahil ang worship pong ito ay ang bagay na karapat dapat ibigay sa Diyos. Dahil yung buhay natin, yung ating kaligtasan, yung ating mga pagpapala, lahat na nangyayari sa buhay natin ngayon na inalaw ng Diyos na maganda o sa tingin natin hindi, still, above all, God is doing something in our life wherein lahat ng bagay na yon deserves our worship. Ang worship ay hindi siya Sunday activity. It is a daily activity na dapat ginagawa ng isang anak ng Diyos. So, the first is, let's give our request to God. Pangalawa, let's give our worship to God. Dahil God deserves that. At pangatlo, expressing our thanks to all men. Ang sabi ng Bible, first of all, supplication, prayer, intercession, and giving of thanks be made for all men. It talks about gratitude. This is being grateful to the people around us. Marami pong tao nakapaligid sa atin ngayon. Kung sa trabaho, iba-iba po ang mga tao nasa paligid natin. Sa mga estudyante, mga klase. Sa bahay, ang ating mga magulang, kapatid, kamag-anak, kung sino pa. Sa church, mga kapwa members, ang ating mga pastors. Ang sabi ng Diyos,
napakahalaga na ma-practice natin ang pagiging mapasalamatin sa lahat ng tao. Again, the word used here is for all men. Mapamanampalataya o hindi, kapamilya o hindi, let's try to be grateful for people around us. Kasi yan ang utos ng Panginoon sa atin. And hindi lang yan, kung papansinin natin, hindi lang all men, pati in verse 2, kings, leaders, and for all that are in authority. And the purpose of God is this, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Itong bagay po palang ito na pagpipray, worship to God, giving our request to God, pagpapasalamat, ay isang bagay na kapag pre-practice po natin, it will lead to a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. What an encouragement para sa ating ngayong umaga. And in verse 3, ito daw pong tatlong bagay na ito is good and acceptable in the sight of God, our Savior. For my conclusion, bakit po natin kailangang gawin ang bagay na ito? In verse number 4, walang ibang nais ang Panginoon kundi ang mga tao ay maligtas. Hindi po pwedeng mawala sa ating panalangin ang kaligtasan ng mga hindi mananampalataya. Gayon din, sabi ng talata, what God wants is all men to be saved. Gusto ng Diyos na lahat makarinig ng Ebanghelyo. Gusto ng Diyos na makarinig ang mga tao ng kanyang pangangaral, ng kanyang mensahe, upang yung mga taong yun magkaroon ng pagkaunawa kung ano ang katotohanan. And that is one of the greatest thing God wants to accomplish ngayon. The gospel na dapat marinig ng mga tao. And it all starts in giving our request to God, not just the needs that we have, not just the thing na urgent, bagkus isang bagay na inaantay sa atin ng Panginoon ay ang pananalangin sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. And worshiping God is a need na sinabi ng Panginoon at ang pagpapasalamat. Let's try this formula ngayong umaga, ngayong araw. Let's pray, let's worship. Pasalamatan natin ang mga taong nasa paligid natin. And let's see the result. May God bless us today. Good morning. Manalangin po tayong lahat. Amang Banal, salamat po. Purihin ang iyong pangalan. And we pray for those people na hindi pa nakakilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Mahabag at maawa ka po sa kanila. And help us to apply this biblical principle in our life to give our request to you, and to express our thanks sa mga taong nasa paligid namin. Opo, makita sa buhay namin. Purihin po kayo, Ama. Itong dalangin po. In Jesus' mighty name we pray. Amen.